Balik po tayo dito sa Araneta Center Bus Terminal. Ako, ito po, makakausap po natin na isa sa mga pulis dito na nagbabantay para alamin natin kumusta ba yung ginagawa nilang pag-inspeksyon at pag-saliksik doon sa mga gamit na dala ng ating mga pasahero. Sir, kumusta naman? Si PO2 Melchor Aquino. Sir, kumusta yung mga kababayan natin na dumadaan dito? Kasalukuyan po naman po, slightly increasing po yung dagsa po natin ng mga pasahero. Siguro expected natin na lalo pagdadami hanggang bukas hanggang sa linggo po yung expected na dagsa po ng ating mga pasahero. Oo, sabi niyo may mga nahuhuli kayo, mga naninigarilyo dito sa hallway pero bawal pala. Bawal po, lalo pinag-iiklit po na pinababawal yung paninigarilyo, lalo na po sa hallway po dito sa Araneta Center. At may mga sumusunod naman na parang wag na lang o may mga nahuhuli pa rin talaga kayo? Yung mga nahuhuli po namin, bali binibigyan na lang po namin chance, niwawarningan, then nire-record po namin na hindi na po nila uulitin. May nakukuha pa ba kayong mga deadly weapon? Dahil taon-taon na lang, yan ang paalala natin, wag dala ng mga deadly weapon. Kung bibiyahe, dahil yun ay kukumpiskahin, meron pa rin ba talaga? Meron po, kasalukuyan po kanina, may mga nahuli tayo kaninang mga lumabag pa rin na pinaghihigpit po talaga na magdala po ng mga matatalim na gamit at saka yung mga eksplosibong mga kagamitan. Kaya babala na lang po sa mga ating pasahero na parating na iwas abala na lang po. Wag po na nating dalhin yung mga hindi dapat na dalhin sa... Ano katwiran ng mga nakukuhanan nyo, ng mga deadly weapon, ganyan? Ano sinasabi? Ano paliwanag nila? Ang karamihan po gagamitin sa trabaho, gagamitin sa pang-kusina, mga kitchen na paraphernalias po. Pero walang excuse yun? Wala pong excuse kasi matatalim po na bagay at mahigpit po talagang pinagbabawal. Okay, maraming salamat PO2 Melchor Aquino. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-monitor dito sa ating mga kababayan. Nagkakandak po tayo ng boot pato, bit pato sa ating kami pong mga kapulisan dito at the same time nag-routine check po kami sa mga loob po ng mga bus po. Okay, maraming salamat si PO2 Melchor Aquino. Yung mga nakikita ho ninyo mga pasahero na ito, karamihan ho dito ay mga biyaheng Bicol. Kanina may kausap tayong isang dispatcher, no? Yung biyahe nila patungo ng Leyte. Pero sabi niya, medyo mababa pa raw yung dating ng kanilang mga pasahero. Eto si Isagani. Isagani yung bus nyo, biyaheng Leyte rin ba o Samar? Samar Leyte po. Samar Leyte. Kumusta ang dating ng mga pasahero? Sa ngayon, sa araw na to, ma'am, may matumal. Bakit matumal? Tingin nyo? Wala siguro sa panahon? Sa panahon. Okay. Bakit pagka ganito ba na medyo sumasama ang panahon? May sinasabi na baka maging maulan ng Semana Santa. Talagang yung ibang mga pasahero ba hindi na tumutuloy sa biyahe? Hindi na siya iba. Bakit? Yun nga, iniisip nila, baka may stranded daw sa manang panahon. Pag na-stranded, mukhang ang sinasabi nila, dinadaing nila, pag na-stranded sila dyan sa may Sorsogon, ay medyo mahal ang bilihin. Yun nga. Talaga? Okay. Kasi mahal ang bilihin, parang CR doon, magkano? 20 pesos ba? Tama ba yun? 5 piso. 5 piso. Yung mga pagkain, kumusta naman? Yun, yung mga pagkain, medyo mahal. Okay. So yun yung kapag nalalaman nila na ay baka maging masama ang panahon ngayon Semana Santa, imbis na uuwi sila, dito na lang sila. So hindi nyo na inaasahan na tataas pa to mula bukas hanggang next week? Bukas, ma'am, sigurado. Baka dumami ang pasahero bukas sa balot sa linggo. Baka bukas. Oo. Pero ngayon, medyo matumal talaga. Yung Biyernes, lalo kanina, maulan. Maulan, oo. Sige, tingnan natin kung tataas pa yung bilang ng pasahero ninyo, no? Pero sabi po nga, kung medyo talagang magkakaroon ng masamang lagay ng panahon, baka hindi na umuwi yung iba. Okay. Yun lang na, pero yung Bicol, marami pasahero. Marami talaga. Ito mga nakikita natin, para yung mga Bicol to. Okay, maraming salamat sa Gani. Ayan, okay. So, yan po. Medyo sabi ko niya, pagka ho pala tawid dagat, biyaheng Bicol, pagdating ng Sorsogon ho dyan, mga papuntang Leyte, Samar, masakay ho sila ng barko patungo doon sa kanilang mga probinsya. Pagka ho pala daw ganito na medyo sumasama ang panahon, yung iba, hindi na lamang umuwi dahil natatakot sila na baka ho sila ay ma-stranded.